Hi, mga maangas. Kung hindi ka maangas, layas. Kung maangas ka, stay. Well, mga maaangas kong kababayan. Si dating spokesperson Harry Rocky ay pinulutan niya si Tambaluslos. Ginawa niyang pulutan si Tambi at sinabihan na ang kanyang pangarap na pagiging presidente ay naging prime minister. So, alam nyo, napakaraming sumirmon kay Tambaluslos dahil sa kanyang pinaggagawa. Una, si Amy, si Harry, ngayon naman si Bato. Pagkatapos ni Bato, si Joel Villanueva at marami pang iba. So, titignan natin yung mga iba, kung i-reaction natin kung ano ba yung ginawa nila na pagsisirmon kay Tambaluslos. Dahil, alam nyo, sa haba na ng araw at oras, wala palang umaamin. Wala pang kahit isa na umaamin sa PI na yan. Ang tanong ko, bakit wala ni isa na aamin dyan sa PI na yan? Bakit ayaw aminin ni Tambaluslos na siya ang nasa likod ng PI na yan? Bakit? Hindi naman masama itong PI na to. Basta sabihin lang ng mahusay sa taong bayan. Kaso ang ginawa, underground ang ginawa eh. May pasikot-sikot at may ano pa. Ano yung sabi ni Pulong? Meron pang bayaran. At yun din yung inamin ng mga ibang congressman sa Mindanao, sinabi kay Bato de la Rosa, na meron talagang amoy mapanghi na isda. So, kung walang aamin dito sa likod ng PI na to, ibig sabihin, bogus pala to. Walang impact, walang silbi. Kasi walang aamin eh. Si Tambi, ayaw niyang aminin. Na-interview siya yesterday, wala pa rin siyang inaamin. At wala halos nagsasalita sa Congress. So, ayan, tingnan natin si Harry Rocky kung paano niya pinulutan si Tambaluslos. Let's go. Bakit kinakailangan magsinungaling na hindi ikaw yan? Alam naman ng tao, ikaw lang makikinabang dyan. Aminin! Dahil habang ikaw po ay nagpapasinungaling dyan sa mga paratang na ikaw talagang nasa likod niyan, lalong nawawala ang tiwala ng taong bayan sa inyo po. With all due respect. Dahil kung talagang sa merito naman sa tingin ninyo, dapat tayo mag-isang parliament at burahin ang Senado, daanin po natin sa debate, sa balitaktakan, at hindi po dyan sa mga panunuhol. Alam mo, hindi ko maintindihan, bakit hindi pa nagpapakatotoo? Linabas na naman ni super ate ng Pangulo yung mga direktiba na nanggaling mismo sa tanggapan ni Speaker na inaatasan ang mga kongresista na mangalap na ng pirma at kumuha pa ng abogado sa kanilang mga distrito para masigurado yung 12% buong bansa at 3% per district. Alam naman natin nang siyang makikinabang dito dahil talaga namang atat na siya na maging chief executive ng country at dahil hindi niya kayang manalo sa isang eleksyon para presidente, senador nga, nabigo pa, gagawin na lang niyang sarili niyang prime minister na alam niyang hindi mangyayari kung naririyan ng Senado. Kaya ang ginawa niya, ang ating baguhin na provision ng ating saligang batas yung joint voting ng dalawang kamara sa Kongreso kapag ang Kongreso mismo ang magpo-propose ng amendments sa ilalim po ng Constituent Assembly. Wika nga na ating mga hukuman dun sa krimen ng forgery kung sino nakinabang, siya po ay presume na siyang nag-forge. At pagdating dito, kung sino po makikinabang sa bribery initiative, ay talaga naman pong siya po talaga ang nasa likod nito. Alam naman natin na wala rin ginagawa ang Kamara na walang basbas o utos mismo ng Speaker. Ang aking panawagan lang sa aking mga kasama dyan sa Kongreso, ano ba kayo? Kayo ba'y utu-utu na talaga? Tapos na ang budget season. Naintindihan ko ng mga panahon na during the budget season, pag hindi kayo sumunod sa Speaker, baka wala kayong budget. Nasa inyo na po ang budget. Manindigan naman kayo, aba. Ang baho po nitong People's Initiative na ito, itong PI na ito. Nais niyo bang mabahira na inyong pangalan? Nais niyo bang masama
sa pagbaba, sa paglubog ng mga nasa likod nitong PI na ito. Ay, nako po, gumising na po kayo ha. Nandyan na pong eleksyon. Galit na po ang tao dahil iniinsulto ng mga nasa likod ng PI na ito ang katalinuhan ng Pilipino. Akala nila, eleksyon, nabibili na nga dito sa Pilipinas. Ang gusto pa nila, bilhin tayo para baguhin ang kaluluwa ng ating gobyerno, ang ating saligang batas. Hindi po nila kilala ang tunay na anyo ng mga Pilipino. We are not for sale. Hindi lang po Dabaweños ang not for sale. The Filipinos are not for sale. We will die for this country. Bakit namin ibebenta ang aming karapatan para sa 100 piso? Oh, bakit kasi hindi nagpapakatotoo? Alam mo, mas re-respetuin ko pa si Speaker pag inamin niya, ako yan, dahil naniniwala ako doon sa mga dapat baguhin na mga probisyon ng saligang batas. Dahil naniniwala ako, mas epektibo ang Parliament. Mas naniniwala ako na mas makakasagot tayo sa mga pangangailangan ng tao kung tayo Parliament. Pero habang siya ay hugas kamay, na alam naman ng lahat na siya talaga magbebenepisyo rito, lalong mawawalan ng tiwala ang taong bayan kay Speaker at sa Kongreso bilang isang institusyon. Bakit mo kami pinasara dito sa SMNI? Diba? Dahil na-insulto ka doon sa tanong, ay tanong lang naman yun. Bakit hindi ka makipagdebate? Bakit mo ginagamit ang kapangyarihan para supilin ang mga walang kalaban-laban? Yun ang akala mo. Ang akala mo, palibasa kami, ay SMNI lamang, hindi kami tatayo at hindi kami lalaban sa isang Romualdez na pinsan ng presidente. Nagkakamali ka. Dahil hindi lang po SMNI ang lalaban. Unang-una, narariyan po ang saligang batas na gusto ninyong babuyin na nagbibigay karapatan sa SMNI. At magkikita po tayo sa hukuman. Napagod na po kami, kakaantay kasi doon sa tinatawag nilang remedy dyan sa NTC. So kami na po sa pulso ng bayan ang dudulog sa Korte Suprema dahil hindi na po kami papayag na masupil 1 minuto pa ang aming karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At ipapakita po namin sa inyo na dahil sagrado nga po ang saligang batas ang magbibigay proteksyon sa aming mga karapatan at hindi kayong mga politiko. Antayin nyo lang po yan. At ipapakita namin kung bakit dapat gwardyahan at ipaglaban ang saligang batas dahil makikita natin na sa pamamagitan ng kataas-taasang hukuman, ang saligang batas ang siya talagang nagbibigay proteksyon sa karapatan ng lahat. Bakit kinakailangan magsinungaling na hindi ikaw yan? Eh alam naman ng tao, ikaw lang makikinabang dyan. Aminin! Dahil habang ikaw po ay papasinungaling dyan sa mga paratang na ikaw talagang nasa likod niyan, lalong nawawala ang tiwala ng taong bayan sa inyo po. With all due respect. Dahil kung talagang sa merito naman sa tingin ninyo, dapat tayo mag-isang parliament at burahin ng Senado, daanin po natin sa debate, sa balitaktakan, at hindi po dyan sa mga panunuhol. Attorney, sa tatlong pamamaraan ng pagbabago ng ating konstitusyon, tanging ang People's Initiative lang ang hindi dapat initiated ng Congress. Yung CONAS, CONCON, involved talaga yung Congress dyan. At nangyari, nababastos itong mataas na kapulungan ng ating Kongreso ukol dyan. Nabababoy. Nabababoy. Oh. Masyadong team yung nababastos. Bubuwagin nga sila eh. itong pahayag ni Ronald Bato de la Rosa, ang ating senador, nagsabi siya, nag-real talk siya, maraming lumapit sa kanya na mga kongresista din. At naiintindihan niya dahil survival. Dahil nga siguro, di ko lang alam, budget. Ginigipit ba? Kasi budget season nun wala silang budget. Maliban sa kanya, marami na rin nakapagsabi na mga mambabatas din. Bakit pa itatanggi? Alangan naman sila yung nag-initiate niyan. Alangan naman si PBA Party List Migs Nograles lang ang nag-initiate niyan sa Davao City. Si Migs, naku po. Siguro akala ni Migs magkakaroon siya ng love life pag siya nag-charter change. Hindi naman po Attorney, may mga katalungan din ang kampo ng speaker. Kung totoo na merong suhulan na nangyayari, dapat magpakita ng ebidensya. Dapat magsampa ng kaso.
Eh di ba'y nagsalita na nga ang Edsel Lagman na sa kanyang sariling distrito nagkaroon na ng suhulan at pinakita pa niya ang larawan ng mga pagbi-meeting ng mga kaalyado ni Speaker na ako Bicol Party List sa mga mayor ng Albay. Sila po dapat ang magdemanda kung talagang sila po ay siniraang puri ni Edsel Lagman. Magdemanda po kayo. Dahil kung hindi po, talagang mas paniniwalaan namin yung positibong aligasyon ng isang napaka-seasoned na veteranong mambabatas kesa dun sa negative allegation. Ganun po sa batas sa evidence. Positive prevails over negative. Mas mabigat yung nanuhol kayo sa inyong depensa na hindi kami nanuhol. Diba? Ganun po talaga ang batas. Dahil yan po ay born out of human experience naman po. So, ang hindi ko po maintindihan, bakit kinakailangan pang magsinungaling? Pagpakatotoo na po tayo dahil salig ang batas naman ang ating pinag-uusapan. Daanin po natin sa merito, magdebate tayo. Huwag po yung ganyan na bibilihin lang ang mga pirma. Attorney, halimbawa, sa lahat ng mga ano niyan, may isa dyan, pwede na bang pagdudahan na marami dyan ang, halimbawa, may isa na, kasi di ba may panawagan din itong si Senador Joel Villanueva. Ang COMELEC din, nanawagan din sila na kung hindi sila or mali ang kanilang pagkakaintindi or yung kanilang pirma ay hindi pala intended dun sa ayuda at yun pala ay para sa People's Initiative. Halimbawa, magsabi sila, mag-report sila kasi yun yung payo sa kanila, mag-report sa COMELEC. Pwede bang pagdudahan na yung may iba pa dyan na talagang totoo na alam nga naman isa lang yung binayaran? Well, alam niyo po, nakasaad po doon sa desisyon, pangalawang desisyon ng Korte Suprema na dapat alam din ng taong bayan kung ano yung gustong baguhin na probisyon ng saligang batas. Hindi naman po sila nasa dilim kung ano yung binabago nila sa saligang batas. So, importante po talaga na malaman ng taong bayan ano yung probisyon na dapat baguhin at bakit. Kapag ikaw kasi nanuhol, hindi mo na dinadaan sa eksplanasyon kung bakit dapat mabago ang probisyon ng saligang batas. Ginagamit mo na lang yung kagutuman na nasa tiyan ng taong bayan para isulong ang probisyon na makikinabang ang isang speaker dahil siya ay magiging from speaker to prime minister. Ayun nga nag-rehearse na siya sa Davos. Tinignan na niya, ano ba ang feeling na maging chief executive ng Pilipinas? Sige nga, mag-feeling president nga ako dito sa Davos. O ayun, nag-practice na, abay nawiwili. Pero palibasa siya ngayon ang feeling president ng Pilipinas. Mamtakin mo mga partners at mga kababayan. Nagsalita na po ang kanyang pinsan na presidente. Itigil yang panunuhol na pagbibili ng signature. Itigil yang pirma. Hayaan ng Senado na manguna. Anong ginawa? Hoy, insan, akala mo ikaw ang president. Ako ang may hawak ng purse. Ako may hawak ng national budget. Ako ang pinakapangyarihan. Ako ang masusunod, hindi ikaw. Presidente ka lang sa pangalan. Yan ba ang sinasabi niya? At sinuway niya ang sariling presidente na nagsabi, itigil na yung pirma na yan. Ngayon pa lang, feeling president na siya. Bakit ganun? PBB, ikaw naman, alam mo naman, mahal kita. Ang problema, hindi na kami pina-e-ere, so hindi ko alam kung ikaw ay nanonood sa Free TV. Sana naman, may cable ka dyan sa Malacanang. PBBM, bakit ka naman pumapayag sa ganito? Na ginagawa ka lang tau-tauhan na iyong pinsan. Masyado ba talagang napaka-impluensya na iyong insan sa iyong buhay? Napapayagan ka mong insultuhin ka? Na baliwalain ang iyong instruction na itigil na yung pirma? Ano bang hawak ng pinsan mong yang sa iyo? Pero PBBM, kung ano man ang hawak niya, papaalalahanan kita. Ikaw ang binigyang tiwala ng ating mga mamamayan na depensahan ang ating saligang batas. Sinumpaan mong katungkulan yan sa harap ng Panginoon, sa harap ng iyong pamilya, sa harap ng sambayan ng Pilipino, that you will protect the Constitution. Huwag ka pong pumayag na gawin kang tau-tauhin na iyong pinsan na naging speaker dahil inendorso mo naman. Kung hindi naman dahil sa'yo, hindi magiging speaker yan. Bakit ka papayagang insultuhin kang ganito? Narinig na ng taong bayan kung anong decision mo. Tapos ngayon, babaliwalain? Kung ano man ang hawak niya laban sa'yo, magtiwala ka
30 million Pilipinos ang nagbigay ng tiwala sa iyo. Re-resbakan ka namin. Dedepensahan ka namin. Kung ano man ang kanyang hinahawak laban sa iyo, huwag ka mag-alala. Tatanggapin namin kung ano yon. Pero sa ngayon, kinakailangan, protektahan mo ang saligang batas. Protektahan mo ang dignidad ng mga Pilipino na ang mga Pilipino ay hindi po for sale.